Matapos ang kanilang huling laban sa crime boss, naging parang tunay na magkapatid sina Gunwoo at Woojin at naninirahan na sa isang bubong. Gaya ng nakasanayan, maagang nagising si Gunwoo dahil sasabak siya sa isang boxing tournament kung saan haharapin niya ang kampiyon. Nang mapansin ni Woojin ang kaba ng kanyang nakababatang kapatid, agad niya itong pinakalma at sinabing basta siya ang coach, walang dapat ikabahala si Gunwoo. Sabay silang nag-jogging sa umaga, pagkatapos ay nagtungo sa US para mag-ensayo. Pagkatapos ng training, dumiretso sila sa cave upang tumulong sa kanilang ina na nagtitinda ng mga paninda. Si Gunwoo naman ang nakaatas sa mga delivery. Sa pagkakataong ito, sira ang elevator sa pupuntahan niya kaya napilitan siyang umakyat ng hagdan. Nagkataon namang may nakasalubong siyang isang binatilyo na tagahanga ng kanyang boxing skills. Humingi ito ng pakikipagkamay para sa swerte at napansin ang mga kalyo sa kamay ni Gunwoo. Makalipas ang ilang linggo ng matinding training, dumating na rin ang araw ng laban niya laban sa world champion. Hinarap ni Gunwoo ang isang Russian boxer na nagngangalang Belov. Sa unang tama pa lamang, nahilo si Gunwoo at tila nabingi sandali. Kasabay nito, may isang bagong boss na lumitaw na may nakakatakot na presensya. Siya si Chairman Baek, ang pinuno ng underground boxing world. Habang nagpapatuloy ang laban, naging hindi matatag ang mental state ni Gunwoo. Sa bawat suntok na tinatanggap niya, ang pag-ugong sa kanyang tainga ay lalo siyang ginugulo at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hindi niya alam na may mga miyembro ng underworld na lihim na nanonood mula sa mga upuan dahil may utang si Belov sa kanila. Sa unang round, tinitiis lamang ni Gunwoo ang mga suntok. Agad siyang pinakalma ni Woojin at pinayuhang ibalik ang kanyang composure. Pinalakas ni Woojin ang loob niya, sinabing walang depensa ang hindi nababasag at dapat niyang pagkatiwalaan ang kanilang closer range fighting style na matagal nilang pinaghirapan. Dahil sa mga salitang iyon, muling nagkaroon ng lakas si Gunwoo at nagpasya siyang talunin si Belov sa laban na ito. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan ni Gunwoo ang isang malakas na right straight punch na tumama ng diretsyo, dahilan upang matulala ang kanyang kalaban at dumugo ng husto. Mabuti na lamang at tumunog ang kampana upang matapos ang round, kung hindi ay tuluyan ng babagsak si Belov. Sa huling round, pinayuhan ni Woojin ang kanyang kapatid na gamitin ang pinakamalakas nitong right punch upang tapusin ang laban. Ngunit may kumpiyansang sinabi ni Gunwoo na sapat na ang method number 1, isang malakas na left punch, upang manalo siya. Umaasa siyang pagkakatiwalaan siya ni Woojin bilang number 1 hound. Nang makita ang determinasyon ng kapatid, pumayag si Woojin. Pagpatak ng kampana, ang dating mayabang na kalaban ay tuluyan ng bumagsak. Ang pagkatalong iyon ay sarili niyang kasalanan. Matapos ang laban, nagdiwang ang magkapatid sa pagkain ng samyopsal, ang paborito nilang ulam mula pa noong una silang nagkakilala. Nagbalik-tanaw sila sa mga panahong hinabol nila ang crime boss na si Kim Myung-gil. Hindi nila akalaing magiging world champion si Gunwoo. Nais pa nga niyang dalhin ang kanyang championship belt upang magbigay galang sa yumaong chairman. Nagpasalamat si Woojin kay Gunwoo at sinabing kung hindi siya pinigilan ng kanyang kapatid na maging isang mercenary, marahil ay isa pa rin siyang debt collector hanggang ngayon. Sa pagkakataong ito, bumalik din ang ilan nilang mga kapatid mula sa Taiwan at nagdala ng imported liquor upang ipagdiwang ang tagumpay. Habang kumakain, napag-usapan ng nakatatandang kapatid ang isang paparating na proyekto. Isang malaking ospital na may lawak na mahigit 10,000 square meters ang ipapangalan sa yumaong chairman. Napaluha si Gunwoo sa balitang iyon. Nang mabanggit ang yumaong chairman, naging emosyonal ang lahat. Samantala, si Belov ay lalo pang nalugmok matapos ang kanyang pagkatalo. Dahil sa lumulobong utang sa sugal, napilitan siyang sumali sa isang underground tournament upang mabayaran ito. Sa una ay nag-alinlangan siya dahil sa kanyang sugat sa mukha. Ngunit nang bantaan siyang pagmumultahin ng karagdagang $1 million kung hindi siya magbabayad, napilitan siyang sumabak sa laban ng gabing iyon. Bago ang laban, pinaalalahanan siya ni Sergeant John na isuot ang steel support gear sa kanyang mga kamay. Ngunit nais ni Belov na lumaban ng patas kaya tumanggi siyang mandaya. Tanging ng pagbantaan ang buhay ng kanyang anak saka lamang nagbago ang kanyang mukha at napilitang sumunod. Ang lihim na laban na ito ay inorganisa ni Chairman Baek, ang operator ng isang transnational gambling ring. Ipinag-live stream nila ito sa sarili nilang platform at umabot sa mahigit 4 million na manonood mula sa iba't ibang bansa na tumaya kung sino ang mananalo. Hindi kailanman inakala ni Belov na yon na ang huling araw ng kanyang buhay. Ang kanyang kalabang may malamig na ekspresyon ay walang iba kundi si Chairman Baek mismo, ang lumikha ng nakamamatay na larong ito. Noong una, minata ni Belov ang laban at inisip na napakaliit ng halagang natanggap niya. Ngunit nang magsimula ang laban, ipinapatay ni Baek ang mga kamera
at brutal na binugbog si Belov upang ilabas ang galit nito dahil sa malaking perang nawala sa kanya sa pustahan. Gayunpaman, lumagpas pa rin sa $700,000 ang kabuang halagang nakolekta. Inutusan ni Chairman Baik ang kanyang mga tauhan na hanapin ang world champion at dalhin ito sa kanya. Maliwanag na ang titulong world champion ay nagdala ng panganib kay Gunwoo. Kinagabihan, nagtungo si Baik at ang kanyang grupo sa bahay ni Gunwoo. Nang magtanong ang ina ni Gunwoo, nagkunwari silang malalapit na kaibigan at madaling nakapasok sa bahay. Pagdating nina Gunwoo at Woojin, napansin nila ang mga estranghero at agad silang naging alerto sa pinuno ng grupo. Inutusan ni Baik si Gunwoo na umupo, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay ipinakilala ni Baik ang kanyang sarili bilang chairman ng IS League. Ang layunin ni Baik ay anyayahan si Gunwoo na sumali sa isang underground tournament na siya mismo ang nag-organisa. May premyong 10 billion won at may dagdag pang 1 billion won bilang signing bonus. Nang mapansin niyang nag-aalinlangan si Gunwoo, sinubukan niyang manipulahin ito sa pamamagitan ng pamilya. Sinabi ni Baik na isipin nito ang kanyang ina at ang kinabukasan nito upang mamuhay ng komportable. Nais sanang tumawag ng pulis ang ina ni Gunwoo, ngunit nawalan ng signal ang kanyang cellphone. Tiyak na pinakialaman ito ng mga tauhan ni Baik. Sa kabila ng pag-aalala para sa kanyang anak, pinayuhan niya si Gunwoo na huwag nang tanggapin ang pera. Agad siyang binantaan ni Baik at muntik nang mauwi sa gulo ang sitwasyon. Ngunit namagitan si Sergeant John at pinaalalahanan ang kanyang boss na si Gunwoo ang taong kailangan nila. Pinayuhan niya si Baik na kumalma at isipin ang pangmatagalang resulta ng kanyang mga gagawin. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan si Woojin sa kanyang nakatatandang kapatid na si Jae Myung sa Yewit ang kinabukasan. Sinuri nila ang mga talaan ng mga sumali sa boxing tournament. Ngunit wala silang nakita na kahawig ng lalaking dumating noong nakaraang gabi. Samantala, lumapit si Director Baik sa isang recruiter upang kumuha ng mga mercenary. Hiniling niya ang pinakamapanganib na mga tao. Inirekomenda ng recruiter ang mga kriminal na kasalukuyang nakakulong kapalit ng 100 million won bawat isa. Noong nakaraang araw lamang, handa siyang gumastos ng 15 billion won, ngunit ngayon ay nagrereklamo siya sa halagang iyon. Gayunpaman, nang marinig niyang maaaring maging 10 beses ang tubo, nagsimula siyang mag-isip. Mula sa 4 na larawan, pinili ni Baik ang isang lalaking puno ng peklat ang mukha. Sa loob ng bilangguan, mabilis na nakatanggap ang bilanggo ng isang libro na may mensahe. Uminom lamang ng tableta sa 1:00 ng hapon makalipas ang 2 araw at siya ay makakalaya. Upang maprotektahan ang kanilang ina, naglagay sina Gunwoo at Woojin ng maraming kamera sa paligid ng bahay. Ngunit hindi nila inaasahan na darating ang mga tauhan ni Baik ng gabing iyon. Kasama sa grupo ang isang professional hacker. Sa ilang galaw lamang, agad nitong pinatay ang mga kamera at binuksan ang electronic door. Bigla na lamang pumasok ang mga tauhan upang isagawa ang plano nilang kidnapin ang ina ni Gunwoo. Ang mga kasamahan sa labas ay tumawag pa ng isang eksperto sa martial arts mula Cambodia na paulit-ulit na umatake kay Gunwoo gamit ang sandata. Sa kabila ng sakit at panghihina, nagawa pa ring pigilan ni Gunwoo ang isa sa mga umatake upang maprotektahan ang kanyang ina. Sugatan at halos wala ng lakas, tanging paghabol na lamang sa sasakyang sinakyan ng kanyang ina ang nagawa ni Gunwoo. Kinabukasan, isinara ng pulisya ang buong paligid ng kanilang bahay para sa investigasyon. Kinuha ni Inspector Choi ang pahayag ni Gunwoo tungkol sa itsura at fighting style ng mga suspect. Tinanong din niya kung may kakaibang nangyari kamakailan. Ikinuwento ni Woojin na 3 araw bago nito ay pinilit silang sumali sa Hayay Underground Tournament. Gayunpaman, tila wala pa ring malinaw na direksyon ang investigasyon. Iniulat ng isang pulis na sira ang mga kamera at walang naitalang kahit ano. Bigla namang naalala ni Woojin ang karibal ni Gunwoo na misteryosong nawala noong nakaraang linggo. Pinaghinalaan ni Inspector Choi na may koneksyon ito at nangakong magsasagawa ng espesyal na investigasyon. Pinayuhan niya silang lumipat sa isang ligtas na lugar, mas mabuti kung malayo sa mataong lugar. Sa huli, nagpa siya ang magkapatid na pansamantalang manirahan sa bahay ni Taehyun. Samantala, sinuri ni Inspector Choi ang pinangyarihan ng pagsabog ng sasakyan. Napag-alaman ng pulisya na gawa sa improvised na bomba ang sanhi nito na pinasabog gamit ang cellphone. Nakakita rin sila ng pitaka sa loob ng sasakyan na may lamang business card ng isang security manager na nagngangalang Son Jin Nam. Kasabay nito, lumipat ang pamilya ni Gunwoo sa bahay ni Taehyun. Ngunit patuloy silang minamanmanan ng grupo ni Baik. Ginamit ng lalaking may berdeng buhok at ni Sergeant Jeon ang mga street security camera upang sundan ang sasakyan ni Gunwoo. Sa loob ng bilangguan, nilunok ng lalaking kalbo ang kakaibang tableta sa itinakdang oras. Kaagad siyang bumagsak sa sahig at bumula ang bibig. Sumunod dito ang isang mabilis na tangkang pagtakas.
Dinala siya ng mga gwardiya sa ospital, ngunit hindi nila inaasahan na may mga tauhan ni Chairman Baek na kasama sa mga tumatakas. Sa ilang suntok lamang, napabagsak nila ang mga security guard. Matapos madala ang kanyang pamilya sa bahay ni Taehyun, humingi ng tulong si Gunwoo sa kanyang tiyahin. Nais niyang malaman ang tungkol sa underground boxing league na Layese. Naghanap si Taehyun sa internet ngunit walang makita. Bilang isang dating cyber police officer, agad siyang pumasok sa dark web. At doon nga, nakita niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa underground league. Malupit ang mga patakaran, lumalaban ang mga mandirigma na tila walang pakialam sa kanilang buhay, at matatapos lamang ang laban kapag tuluyang bumagsak ang isa sa kanila. Kapwa nakaramdam ng matinding pagkalito at kaba sina Gunwoo at Woojin. Ginamit ni Woojin ang kanyang cellphone upang i-record ang madugong laban. Upang mapanood ang susunod na event, humingi ang system ng credit card. Ngunit napakapanganib gumamit ng totoong card dahil maraming anonymous hacker sa dark web at maaaring malagay sa panganib ang impormasyon ni Taehyun. Sa kabila ng panganib, nais pa ring subukan ni Gunwoo. Napag-usapan nila ito ni Woojin at humingi ng tulong kay Senior Hwangmo. Alam ni Taehyun na naghahanap sila ng peking credit card. Ngunit kahit peking card, may nakalakip pa rin itong pagkakakilanlan ng ibang tao kaya natatakot siya na may madamay na inosente. Dito na nagtanong si Woojin kung ano ang mangyayari kung gagamit sila ng impormasyon ng isang taong pumanaw na. Nanahimik si Taehyun at nagkunwaring walang alam. Iniwan ni Woojin si Gunwoo kasama ang kanilang ina at si Taehyun habang siya ay nagtungo upang makipagkita kay Hwangmo. Pagkalabas pa lamang niya ng pinto, agad siyang sinundan ng dalawang tauhan ni Baek. Samantala, dinala ang lalaking kalbo sa isang abandonadong bodega. Tinurukan siya ng antidote ng tauhan ni Baek. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla siyang tumayo, umuungol na parang mabangis na hayop at palingalinga sa paligid. Sinubukan ng tauhan na kausapin siya upang makipagtulungan laban kay Gunwoo, ngunit wala itong pakialam. Upang makatakas, tinarget ng lalaking kalbo ang sasakyan ni Baek. Sumugod ang tauhan upang pigilan siya, ngunit walang nagawa. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito sa lakas ng kanyang mga suntok. May isang suntok na tumama sa kanyang mukha, ngunit tila wala itong epekto. Habang lalo siyang napapalibutan, lalo rin siyang nagagalit, parang isang mabangis na toro na walang tigil sa pag-atake. May isang biktima pang napunitan niya ng tainga gamit ang kanyang mga kamay, dahilan upang mangamba ang iba at hindi na makalapit. Sa huli, napilitan si Baek na siya na mismo ang umaksyon. Samantala, nakarating na si Woojin sa opisina ni Hwangmo. Matapos ang pamilyar na pagbati, nagyakapan ang dalawa. Ikinuwento ni Woojin ang lahat ng nangyari at humingi ng 3 peking credit card. Agad naman siyang pinagbigyan ni Hwangmo. Alam ni Hwangmo na nasa panganib ang kanyang junior, kaya iginiit niyang tutulong siya. Hindi ordinaryong kalaban ang kanilang kinakaharap kundi isang global criminal. Napagtanto niya na kung natuntun sila nito, napakalawak ng network ng impormasyon ng kalaban. Binalaan niya si Woojin na mag-ingat dahil maaaring sinusundan siya. Sinabi ni Hwangmo na ikot siya sa paligid upang alamin kung may sumusunod. Habang hindi pa napapansin ng dalawang humahabol, tumawag siya kay Woojin upang ipaalam ang plano. Tatawag sila kay Gunwoo upang ilipat sa ligtas na lugar ang kanilang ina at si Taehyun, habang siya naman ay magpapadala ng address upang maakit ang mga humahabol sa isang bitad. Pagkarinig nito, nanahimik si Gunwoo. Nalungkot siya dahil kakakamit pa lamang ng kanyang pamilya ng katahimikan. Muli na naman silang nadamay sa panganib. Sa sandaling iyon, ang tanging naiisip niyang makakatulong ay si Minbom. Bagaman sinabi ng sekretary na nasa meeting si Minbom, nag-alinlangan pa rin si Gunwoo na humingi ng tulong. Dahil sa panganib na kinakaharap ng kanyang pamilya, agad namang nagpadala ang sekretary ng mga security guard para sa kanyang ina. Humiram si Gunwoo ng motorsiklo upang puntahan si Woojin. Pagkababa ng tawag, napuno ng luha ang mga mata ni Gunwoo dahil sa sitwasyon. Sinundan ni Sergeant Jeon si Woojin at napansin ang kakaibang dalaw. Samantala, sinuri ng lalaking may berdeng buhok ang security camera sa bahay ni Taehyun at nakita ang buong pamilya na tumatakas. Nang malaman nilang nabunyag na ang plano, agad na ipinaalam ni Sergeant Jeon kay Baek at binago ang target patungo kay Woojin. Kaagad namang nagpadala si Baek ng mahigit 100 tauhan upang tumulong. Matapos masiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya, mabilis na umalis si Gunwoo upang iligtas ang kanyang kapatid. Samantala, nakahinto si Woojin sa pulang ilaw nang mapansin niyang nagbago ng direksyon ang mga humahabol. Agad siyang umikot kasama si Hwangmo upang habulin ang mga ito. Sadyang dinala ni Sergeant Jeon ang sitwasyon sa isang abandonadong pabrika. Doon, may nakahandang ambush ang 12 ng tauhan.
Kumpiyansa silang mananaig dahil sa dami nila. Lumabas din ang tunay na kakayahan ni Sergeant John bilang isang bihasang martial arts expert. Sunod-sunod ang kanyang malalakas na suntok na nagpaluhod kina Huang Mo at Wu Jin. Habang napipigilan si Huang Mo, sinamantala ni Wu Jin ang pagkakataon at sinipa sa ulo si Sergeant John. Nagalit ito at agad naglabas ng sandata. Sa hirap ng laban, nagawa pa rin nilang mapabagsak si Sergeant John. Ngunit kaagad silang napalibutan ng mga tauhan ni Baek. Napilitan sina Wu Jin at Huang Mo na maghiwalay upang makatakas. Sa likuran nila, dose-dosenang armadong kalaban ang humahabol. Sa gitna ng laban, tinamaan ng pamalo sa ulo si Wu Jin. Nahilo siya at tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban, kaya binugbog siya. Ganito rin ang sinapit ni Huang Mo na tinadyakan at nawalan ng malay. Nang dumating si Gunwo at makita ang sinapit ng kanyang mga kapatid, naggitngit siya sa galit at naghanda para lumaban. Habang inilalabas ang galit, narinig ni Gunwo ang tawag ni Wu Jin. Sa kabila ng kanyang sugatang mukha, nagawa pa rin itong tanungin kung ayos lang siya. Dahil dito, labis na nakaramdam ng lungkot at awa si Gunwo. Sa kabutihang palad, nagkamalay rin si Huang Mo. Agad silang dinala ni Gunwo sa ospital. Kinailangang manatili ni Wu Jin doon para sa gamutan. Dinala naman ni Gunwo si Huang Mo sa kumpanya ni Min Bom at nakipagkita sa pinuno ng major crimes unit na si Kang Jong. Halatang kinakabahan si Huang Mo at nagpakilalang mula lamang sa isang maliit na loan company. Tila nag-aalinlangan makipag-usap sa pulis. Nangako si Kang Jong na siya mismo ang hahawak sa kaso ni Gunwo. Samantala, ipinaalam ni Min Bom na nailipat na niya ang ina ni Gunwo at si Tae Hyun sa isang hotel ng kanyang kaibigan para sa pansamantalang kaligtasan. Labis ang pasasalamat ni Gunwo. Muling pinaalala ni Min Bom ang kanyang sinabi noon, hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi pa ito natatapos. Sinabi niyang wala pa yon kumpara sa utang na loob niya kay Gunwo. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Officer Kang Jong na may dalang nakakagulat na balita. Nakatakas na mula sa bilangguan ang kriminal na si Kang In-bom. Agad na nabahala si Gunwo, lalong naging mapanganib ang sitwasyon nang magkita sina Baek at In-bom. Nag-alok si Baek ng malaking halaga kapalit ng pakikipagtulungan nito. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, tinanggap ng lalaking kalbo ang alok. Sa opisina ni Min Bom, abala ang lahat sa paghahanap ng solusyon. Nag-aalala si Kang Jong na ang madaling pagtakas ni In-bom ay indikasyon na may malakas itong suporta sa likod. Agad na naisip ni Tae Hyun ang dark web, kung saan maaaring kumuha ng mga taong kayang mag-organisa ng pagtakas. Lalong nabahala si Min Bom, natatakot na baka pati si Kim Myung-gil ay makatakas din. Tiniyak naman ni Kang Jong sa lahat na mahigpit ang seguridad sa bilangguan. Iminungkahi ni Huang Mo na maghanap ng mga bakas mula sa mga gangster na umatake sa kanila noon. Agad itong ikinabahala ni Officer Kang, dahil inisip niyang baka gagamitin na nila ang batas ng kagubatan. Iginiit ni Kang Jong na siya mismo ang mag-imbestiga at hindi na kailangan ang pakikialam ni Huang Mo. Nang makita ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig, iminungkahi ni Min Bom na ihatid muna ni Officer Kang ang ina ni Gunwo pabalik sa hotel. Habang nasa daan, pinayuhan ni Kang Jong si Baek Jong na kumalma. Ngunit nanatili itong mayabang at lalo lamang ininis si Kang Jong. Ilang beses siyang sinuntok ni Kang Jong, hinila papunta sa banyo, pinilit na kagatin ang bathtub, at saka binigyan ng matinding suntok na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos nito, ligtas na naihatid sa hotel sina Gunwo na ina at si Tae Hyun sa tulong ng mga bodyguard. Kasabay nito, na-discharge na rin si Wu Jin mula sa ospital at dinala roon. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ang kanyang mga tendon, kaya kaya pa rin niyang lumaban. Nadismaya si Gunwo at sinisi ang sarili dahil huli siyang nakarating. Ngunit binaliwala ito ni Wu Jin at pinakalma ang kanyang kapatid. Samantala, inilabas ni Huang Mo ang isang ekstrang cellphone at matamang tinitigan ang numero ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jo Yong. Sa kabilang banda, galit na galit si Chairman Baek sa kabiguan ng kanyang mga tauhan. Ngumisi si Min Bom at iminungkahing ilipat ang target sa anak ng Lin Group na malapit kay Gunwo dahil siya mismo ay hinahanap at hindi maaaring magpakita. Sumang-ayon si Manager Jong Hoon na kumuha ng tao para isagawa ang plano. Mariing sinabi ni Baek na kung nais nilang palawakin ang kanilang negosyo, kailangan nilang makuha si Gunwo sa anumang paraan. Habang nililinis ni Manager Jong Hoon ang bangkay ng kanyang tauhan, nakatanggap siya ng tawag. Sinabi ng nasa kabilang linya na makikipagkita si Inspector Choi sa pinuno ng Serious Crime Unit sa alas 11 kinabukasan upang ibigay ang ebidensya mula sa National Forensic Institute at 5. Upang malaman kung ano ang ebidensyang iyon,
kailangan niyang magpadala ng 20 million won ng maaga sa misteryosong taong iyon. Samantala, ginamit ni Gunwoo at Woojin ang peking credit card upang makapasok sa dark web at tingnan ang impormasyon tungkol sa susunod na event ng underground tournament. Laking gulat nila nang makita ang larawan ni Gunwoo na nakalagay sa schedule ng torneo sa ilalim ng palayaw na Scarface. Nang buksan nila ang isang boxing video upang kumpirmahin, agad nilang nakilala ang pamilyar na mukha ni Chairman Baek sa loob ng ring. Ngunit bago pa sila makapanood ng higit pa, biglang inatake ng virus ang computer ni Taehyun. Sa kabilang panig, nakontrol ng hacker na may berdeng buhok ang kanilang system at pinapanood ang grupo ni Gunwoo sa pamamagitan ng kamera. Tuluyang nadisable ang computer ni Taehyun upang maiwasan ang paglabas ng karagdagang impormasyon. Dumating si Hwang Mo upang bisitahin si Woojin. Ibinunyag ng magkapatid na ang taong matagal nang nawawala ay muling lumitaw sa video ng torneo. Ang pinakamahalagang gawin ngayon ay protektahan si Gunwoo dahil gagawin ng kalaban ang lahat upang mapilit siyang sumabak sa laban. Ngunit sa alas 11, may nakatakdang pagkikita si Gunwoo kina Captain Kang at Inspector Choi. Samantala, nagpasya sina Hwang Mo at Woojin na pumunta sa hideout ng grupong umatake sa kanila upang magsiyasat. Sa kasamaang palad, natuklasan sila at agad sumiklab ang matinding labanan. Muling bumukas ang sugat ni Woojin at malakas ang pagdurugo nito. Habang papalala ang sitwasyon, dumating ang pulis at inaresto ang buong grupo. Sa tagpuan naman, naghihintay sina Gunwoo at Captain Kang kay Inspector Choi. Habang tumatawid si Inspector Choi, biglang may isang estrangherong sumugod at sinaksak siya sa tiyan. Agad hinabol ni Gunwoo ang salarin habang naiwan si Captain Kang upang magbigay ng paunang lunas. Ngunit napakalubha ng sugat at hindi na nakaligtas si Inspector Choi. Hinabol ni Gunwoo ang suspect hanggang sa rooftop ng isang gusali, ngunit nakatakas pa rin ito. Nang matanggap niya ang balita mula kay Captain Kang tungkol sa pagkamatay ni Inspector Choi, labis siyang nalungkot at nanghina. Hindi niya mailigtas ang mabuting inspektor. Makaraan ng ilang sandali, napilitan sina Gunwoo at Captain Kang na pumunta sa istasyon ng pulisya upang piyansahan ang kanilang dalawang kasama. Galit na galit si Captain Kang at mahigpit silang pinagsabihan dahil nasira ang plano ng pulisya. Yumuko si Gunwoo at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na nais lamang nilang makatulong. Sa huli, napilitan si Captain Kang na pumayag at nagplano sila. Sa gabing iyon, imbestigahan nila ang matabang lalaki sa grupo upang makuha ang impormasyon tungkol sa utak ng operasyon. Nang gabing iyon, habang nagpapamasahe ang matabang lalaki, nagkunwaring staff si Hwang Mo upang imbestigahan ito. Sa pamamagitan ng marahas na paraan, napilitang umamin ang lalaki na si Do Song ang leader ng kanilang grupo. Nang tanungin tungkol sa lalaking adik sa laban na nakita sa video, umiiyak nitong sinabi na ilang araw na ang nakalipas. Nakita niya itong nakikipaglaban sa isang lalaking may mahabang buhok. Hindi niya kilala ang lalaking iyon, ngunit dahil nagandahan siya sa relo nito, kinuhanan niya ito ng larawan. Agad ipinadala ni Hwang Mo ang larawan kay Captain Kang upang matukoy kung sino ang may-ari ng relo. Kasabay nito, nagtungo ang mga tauhan ni Chairman Baek sa bahay ni Choi Won-yong. Dinukot ni Baek ang kapatid ni Won-yong upang pilitin itong ibunyag ang kinaroroonan ni Gunwoo. Dahil sa takot para sa buhay ng kanyang kapatid, napilitan si Won-yong na ibigay ang address ng apartment ni Gunwoo, pati na rin ang schedule ni Director Min Bom kinabukasan ng gabi. Ibinigay ng kalbong boss kay Manager Jang Hwon ang isang kakaibang droga. Kinabukasan ng gabi, lumitaw ang isang babae sa bar na may dalang naturang droga. Ininom niya ang tableta at diretsong lumapit sa counter. Binaliwala ang pagpigil ng staff kahit hindi pa bukas ang bar. Lumapit siya sa isang lalaking empleyado at hinalikan ito ng planado. Agad napansin ng lalaki na may mali, ngunit huli na ang lahat dahil na-drug na siya at bumagsak. Hindi pa doon nagtapos, binuhusan pa ng likido ng babae ang bibig ng waiter at malamig na tinanong kung kailan darating si Director Min Bom. Dahil sa epekto ng droga, nawalan ng kontrol ang empleyado at ibinunyag ang lahat, kabilang na ang uri ng alak na karaniwang iniinom ni Min Bom. Ilang sandali lang, dinala ni Won-yong si Director Min Bom sa bar. Habang pinapanood ang paglayo nito, wala siyang magawa kundi umiyak dahil hindi niya kayang sabihin ang katotohanan habang hawak pa ng mga kidnapper ang kanyang kapatid. Nagkunwaring barmaid ang babae at nagsilbi kay Min Bom. Palihim niyang nilagyan ng droga ang baso nito at saka nagbuhos ng inumin. Habang itinataas ni Min Bom ang baso, naging mapanlinlang ang ngiti ng babae. Akala ni Min Bom ay normal lamang ang kanyang iniinom, ngunit hindi niya alam na may halong synthetic drugs iyon. Bigla siyang bumagsak at nangisay sa sahig. Agad namang kinuhanan ng video ng babae ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Kinabukasan, halos naghihinalo si Min Bom sa ospital. Ayon sa mga doktor, 30 beses na mas mataas kaysa normal ang antas ng alcohol at stimulant sa kanyang dugo. Malubha ang kanyang kalagayan at maaaring kailanganin pa ng liver transplant upang mabuhay. Ang balitang ito ay labis na nagpalungkot kay Gunwoo at sa buong grupo.
Sa labas, binasa ni Huang Mo ang mga mensahe tungkol sa hallucinogenic na substansya. Puno ng pagkalito ang kanyang isipan. Agad na kumilos ang grupo upang maghanap ng impormasyon tungkol sa droga. Sinira nila ang mga pinto ng isang underground bar at hinalughog ang bawat silid. Isang empleyado ang hindi nakatiis sa pambubugbog at umamin na ang tinutukoy ay truth pills, isang psychotropic na droga na ginagamit upang pilitin ang isang tao na magsabi ng totoo. Hinati ni Captain Kang ang grupo sa dalawa. Siya at si Wu Jin ay nagtungo upang hanapin si Secretary Choi. Samantala, sina Gunwo at Huang Mo ay naghanap sa babaeng nagbigay ng droga. Habang nasa daan, nakatanggap si Gunwo ng isang mapanghamong tawag mula kay Chairman Baek. Binantaan siya nito na kapag patuloy siyang lumaban, buong pamilya niya ang magdurusa. Sobrang kalupitan ng kanyang banta, sinabi niyang puputulin niya ang isang braso ng kanilang coach sa loob ng 3 araw, at kasunod nito ay ang ina ni Gunwo. Binalaan ni Huang Mo ang kanyang mga kasama na mag-ingat dahil napakawalang awa ng kanilang kalaban. Samantala, nagtungo sina Captain Kang at Wu Jin sa bahay ni Wu Jong. Nang malaman ni Captain Kang na hindi man lang nito dinalaw si Min Bum na tumulong sa kanyang pag-aaral, agad niya itong pinagalitan. Hindi kinaya ng kapatid ni Wu Jong ang maling paratang, kaya lumabas ito upang magpaliwanag. Ipinakita niya ang sugat sa kanyang braso at ikinuwento kung paano dinukot ang kanyang kapatid ng 3 estranghero na nagbantang bubuhusan siya ng asido upang pilitin si Wu Jong na ibunyag ang kinaroroonan ni Gunwo at Wu Jin. Inilarawan ni Wu Jong ang 3 lalaki, isang matangkad na bihasa sa martial arts, isang eksperto sa psychological manipulation, at isang lalaking may kakaibang pag-ugali na sanay gumamit ng kutsilyo. Nang maunawaan ang sitwasyon, nagtalaga si Captain Kang ng mga tauhan upang protektahan ang pamilya ni Wu Jong at nagplano ng isang bitad. Samantala, pumasok sina Huang Mo at Gunwo sa isang underground bar na amoy droga. Hinahanap nila ang isang midleman upang magtanong tungkol sa truth medicine. Noong una ay tumanggi itong makipagtulungan dahil malabo ang larawan, ngunit matapos bayaran, dinala sila sa isang taong may mas malinaw na impormasyon na nagngangalang Jiang Jun pagkakita pa lamang kay Gunwo. Agad siyang nakilala nito bilang kanyang idolo sa martial arts at labis na natuwa. Upang makatulong, tiningnan ni Jiang Jun ang larawan at agad nakilala ang babaeng may kulay rosas na buhok bilang si Jin-a, isang babaeng may kahina-hinalang relasyon sa kanya. Agad silang nagtungo sa kasino kung saan nagtatrabaho si Jin-a, habang sabay na tumatawag kay Captain Kang. Sa opisina naman, ipinakilala ni Captain Kang ang isang bagong miyembro, ang mahusay na investigador na si Lee Junjong. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga kamera, natukoy nila na ang matangkad na bihasang mandirigma ay si John Taigong, isang dating Special Forces soldier na eksperto sa explosives at na-discharge mula sa military dahil sa utang. Sa puntong iyon, naalala ni Gunwo ang tawag ng pinuno ng grupo, kung saan nabunyag na may isang tao sa loob mismo ng istasyon ng pulisya na nagbebenta ng impormasyon kapalit ng 50 million won. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Muling inayos ni Captain Kang ang kanilang puwersa. Sina Huang Mo at Gunwo ang inatasang hulihin si Jin-a, habang sina Captain Kang at Wu Jin naman ay nagtungo upang hanapin ang ina ni Taigong. Ang iba ay inatasang magsuri ng dark web at mga security camera. Pumunta sina Captain Kang at Wu Jin sa bahay ng ina ni Taigong. Habang maingat na kinakausap ni Captain Kang ang ina, ginamit naman ni Wu Jin ang mga snacks upang makipaglaro kay Min-a, ang anak ni Taigong. Sa pamamagitan ng ilang simpleng tanong, nalaman ni Wu Jin na umuwi si Taigong 3 araw na ang nakalipas. Dahil dito, pinilit ni Captain Kang ang ina na magsabi ng totoo at tumulong sa pulisya. Kasabay nito, sinuri ni Investigator Lee Junjong ang mga footage ng security camera at natukoy ang target. Agad niya itong iniulat kay Captain Kang. Hindi inaasahan, tumawag si Min Bum. Nang marinig ang boses ni Min Bum na tila nasa maayos na kalagayan na, nakahinga ng maluwag ang lahat. Galit na galit si Min Bum at nangakong babalik siya upang gantihan ang mga gumawa nito sa kanya. Nang gabing iyon, sinalakay ng grupo ni Huang Mo ang kasino. Pagkababa pa lamang ni Jin-a mula sa sasakyan, binalaan sila ni Jiang Jun na puno ng mapanganib na kriminal ang loob. Dahil kulang sila sa tao, agad silang humingi ng backup kina Captain Kang at Wu Jin. Pagdating ng mga ito, napansin ni Captain Kang ang pamilyar na estruktura ng gusali at hinati ang kanyang mga tauhan upang harangan ang mga posibleng daanan ng pagtakas. Pumasok sina Gunwo at Huang Mo sa e-room at agad na pinabagsak ang malaking security guard sa isang suntok. Pagkakita pa lamang sa kanila, pinindot agad ni Jin-a ang alarm at tumakbo palayo. Iniwan ang mga armadong tauhan upang umatake. Sa tulong ng mabilis na galaw, madaling nakaiwas at nakaganti si Gunwo. Kahit pa masaksak, dahil sa kanyang espesyal na guwantes, nahawakan niya ang talim ng hindi nasusugatan. Sa kabilang panig, napalibutan si Huang Mo at nabugbog. Sa labas naman, naghihintay si Wu Jin at agad niyang pinabagsak si Jin-a nang sumugod ito dala ang kutsilyo.
Nakumpiska ng grupo ang cellphone ni Jin Ah. Agad na pinasok ni Taehyun ang system at sinuri ang mga mensahe. Natuklasan niya na si Jin Ah nga ang naglagay ng droga kay Minbom. Higit pa rito, may nakatakda itong pakikipagkita sa utak ng operasyon sa Enter Hotel sa alas 11. Kaagad na tumawag si Taehyun sa hotel at tinakot ang receptionist upang ibunyag ang penthouse na matagal nang inuupahan ni Taegong. Agad na nagtungo roon ang grupo. Sa Enter Hotel, abala si Chairman Baek sa pag-aalok ng $500 million na investment sa isang dayuhang partner upang maisama si Gunwoo sa underground tournament. Ngunit nag-aalinlangan ang partner dahil sa mapanganib at iligal na kalikasan ng torneo. Habang naiirita si Baek sa pag-aalinlangan ng kausap, nakatanggap siya ng tawag mula sa reception tungkol sa investigasyon ng pulisya. Nang mapagtanto nilang nabunyag na sila, agad silang naglagay ng bomba bilang paghahanda sa pagtakas. Ilang sandali lang, dumating ang SWAT team. Pinigilan ni Captain Kang si Woojin na sumama dahil sa kanyang sugat. Sinira ng SWAT ang pinto at pumasok, ngunit walang tao sa penthouse. Binuksan ni Captain Kang ang ilaw at maingat na sinuri ang paligid. Nang alisin niya ang isang paso ng halaman, laking gulat niya nang makita ang bomba. Bago pa siya makasigaw, pinindot na ng mga kriminal sa ibaba ang detonator at sumabog ang buong lugar. Nang masaksihan ang napakalakas na pagsabog, napaluhod si Gunwoo sa matinding pagkabigla at lungkot. Sa sandaling iyon, tumawag si Chairman Baek. Dahil sa walang awang banta at upang maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, napilitan si Gunwoo na tanggapin ang laban na hinihingi ni Baek. Matapos ang pagsabog, isinugod si Captain Kang sa ambulansya sa kritikal na kondisyon. Kumalat sa media ang balitang ito. Sa labas ng emergency room, tila nawala ng sarili si Gunwoo. Galit na galit sina Hwangmo at Woojin. Nang malaman ni Minbom ang nangyari sa kanyang kapatid, nagngit-ngit siya sa galit. Kahit nasa ospital, agad siyang tumawag sa kanyang makapangyarihang stepfather at humingi ng tulong upang tuluyang lipulin si Chairman Baek sa halip na ipaubaya ito sa batas. Samantala, bumalik sila kay Jin Ah upang imbestigahan ito. Nagkunwaring lalapit si Hwangmo upang makinig, ngunit bigla siyang kinagat ni Jin Ah sa tainga. Tumawa pa ito ng may pang-insulto, dahilan upang magalit si Hwangmo at maglabas ng martilyo upang takutin siya. Nag-init din ang ulo ni Woojin at sinubukang takpan ang bibig ni Jin Ah. Ngunit alam ni Jin Ah na kapag ibinunyag niya ang utak ng operasyon, siya rin ang papatayin, kaya nanatili siyang tahimik. Sa puntong iyon, dumating si Investigator Lee Jun-jong. Nakita niya ang ugali ni Jin Ah at pinili niyang gumamit ng mahinahong paraan kaysa karahasan. Sa loob lamang ng 3 pangungusap, naipakita niya ang mga posibilidad at panganib, dahilan upang bumaba ang kanyang depensa at pumayag na makipagtulungan. Ibinunyag niya na ang nag-utos sa kanya ay si Lee Man-bae, isang dating intelligence officer. Ibinigay ni Jin Ah ang natitirang droga at nangakong tutulong upang ilantad si Lee Man-bae. Samantala, si Gunwoo ay nasa matinding emosyonal na kalagayan. Sinisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari at nais niyang akuin ang responsibilidad. Niyakap siya ni Woojin at pinakalma, sinabing dahil sa kanya ay naging mas makahulugan ang kanilang buhay. Mahigpit na nagyakapan ang magkapatid at sabay na umiyak. Upang makabawi, umorder si Woojin ng pagkain sa kanyang silid bilang paghahanda sa mga susunod pang matitinding laban. Kinabukasan ng umaga, habang nasa kanyang pribadong yate, abala si Chairman Baek sa pag-aayos ng schedule ng mga laban. Nahak ni Taehyun ang impormasyong ito at agad niya itong ibinalita sa grupo, nakatakda ang laban ni Gunwoo ngayong Thursday. Dahil dito, nagkagulo ang lahat sa paghahanap ng paraan upang makapaghanda. Sa ospital, unti-unti nang nagkakaroon ng malay si Captain Kang. Natuklasan ng doktor na may punit ang kanyang meninges. Pinayuhan siya na magpahinga ng lubusan, kung hindi ay kakailanganin niyang sumailalim sa operasyon. Ngunit tumango lamang si Captain Kang at palihim na umalis ng ospital upang hanapin ang kanyang mga kasama. Samantala, sa hotel, labis pa ring nag-aalala si Jeonjong dahil wala pa rin siyang natatanggap na sagot mula kay Lee Man-bae. Nang makabalik si Gunwoo mula sa kanyang pag-ehersisyo, nakahinga ng maluwag si Woojin at pinaalalahanan siya na magpaalam sa susunod bago umalis. Sa sandaling iyon, tumawag si Captain Kang at biglang lumitaw sa hotel, dahilan upang mapaiyak si Gunwoo sa sobrang emosyon. Agad na nagsagawa ng tactical meeting ang grupo. Hinati ni Captain Kang ang kanilang puwersa sa 2 koponan, ang isa ay hahabulin si Lee Man-bae, at ang isa naman ay magbabantay sa pamilya ni Taegong. Nais ng lahat na manatili si Gunwoo sa hotel para sa kanyang kaligtasan bago ang laban sa Thursday. Ngunit biglang nag-reply si Lee Man-bae at nag-set ng meeting kay Jin Ah sa isang cave. Agad na dinala ng grupo si Jin Ah sa lugar ng tagpuan. Ngunit bihasa si Lee Man-bae bilang dating intelligence agent. Mula sa taas, agad niyang napansin na sinusundan ng pulis si Jin Ah. Kaagad siyang nag-utos na alisin ang target. Paglabas ni Jin Ah mula sa restaurant, biglang dumaan ang isang asasin na sakay ng motorsiklo at hiniwa ang kanyang leeg gamit ang kutsilyo. Sa harap ng gulat ng mga pulis, bumagsak si Jin Ah sa sarili niyang dugo. Dumating na rin ang araw ng nakamamatay na torneo.
Nang gabing iyon, nakarating si Gunwoo sa lugar ng laban at dinala siya sa isang abandonadong warehouse ng Inhansang. Nandoon na si Chairman Baek, naghihintay. Sa halip na agad magsimula ang laban, sinubukan muna ni Baek na buluhin ang isip ni Gunwoo gamit ang mga panunukso. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Gunwoo at malamig na ipinahayag na hindi siya naroon para sa pera. Kung lalaban, magsimula na sila. Ipinapalabas ng Liv ang laban sa dark web. Sa labas, natuklasan ni Taehyun na magsisimula na ang laban at desperado niyang hinanap si Gunwoo. Samantala, patuloy na tumataas ang pustahan sa sistema. Pumasok si Gunwoo sa ring. Sa gitna ng matinding tensyon, ang kanyang unang kalaban ay isang itim na mandirigma na may napakahabang abot. Dahil sa pisikal na kalamangan, sunod-sunod ang kanyang mga atake. Kalma lamang si Gunwoo habang nakataas ang kanyang depensa, pinag-aralan ang galaw ng kalaban. Nang makita ang pagkakataon, bigla niyang binago ang kanyang pwesto at nagpakawala ng isang napakalakas na counterpunch na agad nagpabagsak sa kalaban. Habang pinapanood ito sa kamera, napansin ni Captain Kang ang isang pamilyar na logo at agad niyang natukoy ang lokasyon ng warehouse. Nagpatuloy ang ikalawang laban. Ang kalaban ni Gunwoo ay isang kalbong lalaki na may mga tatoo sa likod at lumalaban sa maruming paraan. Dumikit ito kay Gunwoo upang pahinain siya. Nagpalitan ang mabibigat na suntok ang dalawa. Ngunit dahil sa husay ni Gunwoo, unti-unti niyang nabawi ang kontrol ng laban. Tinamaan niya ang mahihinang bahagi ng kalaban at tuluyang pinabagsak ito. Punong-puno ng kumpiyansa, itinuro ni Gunwoo si Chairman Baek at hinamon ito. Hindi na tinag si Baek, hinubad niya ang kanyang damit at bumaba sa ring. Bilang veterano sa mundo ng krimen, napakahusay ni Baek sa laban. Walang awa siyang umatake at halos mapatumba si Gunwoo. Ngunit nakahanap pa rin ng pagkakataon si Gunwoo. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na nagdulot ng matinding sugat sa mukha ni Baek, dahilan upang matabunan ng dugo ang kanyang paningin. Nagpalitan pa sila ng mabibigat na suntok hanggang sa biglang hawakan ni Baek ang mukha ni Gunwoo at ihagis siya sa sahig. Sa dehado na kalagayan, pinilipit ni Baek ang braso ni Gunwoo at tuluyang napinsala ang kanyang kanang braso. Dahil hindi siya gumagamit ng nakamamatay na galaw, nahirapan si Gunwoo na lumaban sa brutalidad ng kalaban. Habang papalapit si Baek upang tapusin ang laban, biglang sumugod ang pulisya na pinamumunuan ni Captain Kang at binasag ang pinto. Sa pagdating ng pulisya, tuluyang nawalan ng malay si Gunwoo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa ospital na siya at nasa tabi niya si Woojin. Sa tuwa, mahigpit na hinawakan ni Woojin ang kamay ng kanyang kapatid at nangakong sabay nilang haharapin ang buhay at kamatayan. Ano man ang mangyari sa hinaharap, kailangan nilang magkasama. Sa meeting room, patuloy na nag-ipon ng impormasyon ang pulisya tungkol kay Chairman Baek. Samantala, nakikipag-usap si Baek sa isang dayuhang partner. Matapos ang laban, pumayag ang partner na bilhin ang 51% ng shares sa halagang $500 million. Ngunit may kondisyon na pipirma si Gunwoo ng 3 taong kontrata bilang mandirigma. Dagdag pa rito, dahil isa lamang ang maaaring maging kampiyon sa torneo, kailangan umanong magpatalo si Baek kay Gunwoo sa ring. Dahil dito, naggitngit sa galit si Baek, tumangging ibenta ang kanyang shares, at nagbantang papatayin ang kanyang partner kapag nagkita sila muli. Sa tindi ng galit, winasak niya ang kanyang computer. Sa gitna ng kanyang pagwawala, pumasok ang isa niyang tauhan at naghatid ng masamang balita. May inilabas ng warrant of arrest laban kay Chairman Baek. Dahil alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa South Korea, iniutos ni Chairman Baek sa kanyang mga tauhan na hulihin si Gunwoo. Para sa kanya, hindi maaaring pakawalan ang isang taong tulad ni Gunwoo na parang makina sa paglikha ng pera. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa warrant of arrest laban sa kanya. Agad na naghanda ang kanyang mga tauhan ng pribadong eroplano upang makatakas patungong Thailand sa loob ng 4 na araw. Ngunit hindi handang tanggapin ni Baek ang pagkatalo. Nagpasya siyang gumastos ng 900 million won upang umupa ng 3 S-class na mersenaryo, na kilala bilang hunting dogs, upang kidnapin ang ina ni Gunwoo. Dahil napakalaki ng halaga, 2 lamang ang kanyang kinuha at nagdagdag pa siya ng isang tauhan upang magbantay at tiyakin na maayos ang operasyon. Kasabay nito, nakatanggap si Taegong ng balita na nasa emergency room ang kanyang anak dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Agad siyang nagmaneho papunta sa ospital ng gabing iyon, ngunit isa pala itong bitag na inihanda ni Captain Min. Pagpasok pa lamang ni Taegong sa silid, agad siyang pinalibutan ng pulisya. Naging napakatindi ng tensyon habang hawak ni Taegong ang kanyang anak sa isang braso at may sandata sa kabilang kamay, handang lumaban.
Walang pag-aatubili, lumapit si Captain Min at ginamit ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap upang pakalmahin siya. Bilang isang ama na may anak na kasing edad ng kanyang anak, naantig niya ang damdamin ni Taegong. Sa huli, pumayag si Taegong na sumama sa himpilan ng pulisya. Ngunit nanatili siyang maingat at tumangging ibunyag ang mahahalagang impormasyon. Ikinagalit ito ni Huang Mo na naiinis sa kanyang katigasan ng ulo. Mariin niyang pinagalitan si Taegong, tinawag itong makasarili at walang pananagutan, at sinabing siya mismo ang nagdulot ng paghihirap sa kanyang ina at pamilya. Dahil sa matitinding tanong, nawala ng sagot si Taegong at naharap sa matinding laban ng kanyang konsensya. Sa huli, naglatag siya ng kondisyon. Kung mapoprotektahan ng pulisya ang kanyang pamilya laban kay Baek, makikipagtulungan siya. Tinanggap ito ni Captain Min at nangakong titiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Agad niyang tinanong kung nasaan si Baek. Ibinunyag ni Taegong na nagtatago si Baek sa isang yacht sa Han River. Hihintayin lamang nito ang kumpirmasyon mula sa kanyang mga tauhan bago dumaong at tumakas palabas ng bansa gamit ang isa sa 3 pantalan. Nagpatuloy ang investigasyon at tinanong kung paano nalaman ni Baek ang plano ng raid sa Enter Hotel. Ibinunyag ni Taegong na si Lee Man-bae ang nagbigay ng lahat ng impormasyon mula sa pulisya at siya rin ang nag-utos na patayin si Jenna. Idinagdag pa niya na hindi lang isa ang espiya ni Baek sa loob ng kapulisan. Nagbabala rin siya tungkol sa plano ni Baek na tumakas patungong Thailand. Ayon sa kanya, naging desperado na si Baek at umupa pa ng asasin upang kidnapin ang ina ni Gunwo, upang pilitin itong pumunta sa Thailand para sa isang rematch sa harap ng buong mundo bilang paghihiganti. Habang nagsasalita siya, tumawag si Baek upang kumustahin ang sitwasyon. Nagsinungaling si Taegong at sinabing sumasailalim sa brain injury ang kanyang anak, kaya hindi siya pinaghinalaan. Pinagmamadali lamang siya ni Baek na bumalik. Nang makita ni Captain Min na tunay na siyang nakikipagtulungan, agad niyang kinamayan si Taegong bilang tanda ng pagtitiwala. Samantala, matapos ang matinding laban, napakasama ng kalagayan ni Gunwo. Malalalim ang kanyang sugat at inirekomenda ng doktor na dagdagan ang kanyang painkillers. Ngunit tumanggi siya at agad na hinanap si Minbom. Si Minbom naman ay sawa na sa pananatili sa ospital at nais nang makalabas. Iniwan niya si Gunwo upang magpahinga at nagtungo upang makipagkita sa isang tao. Ang taong iyon ay si Choi Sejong na ipinakilala ng kanyang stepfather. Sa oras na iyon, abala si Choi Sejong sa pakikipag-usap at pagbibigay ng mga codename sa kanyang mga tauhan. Biglang tumawag si Minbom at sinabing magsisimula na ang recording. Nagkunwari si Minbom na simpleng nakikipag-usap kay Taegong tungkol sa kaso ni Baek. Ngunit sinadya niyang ilihis ang usapan upang makakuha ng impormasyon habang lihim itong nire-record bilang ebidensya. Hindi pa rin siya kampante sa ideyang ipaubaya sa batas ang grupo ni Baek. Malamig niyang ipinahayag na may sarili siyang paraan upang tapusin ang lahat. Gumamit siya ng undercover agents upang lipulin ang mga ito sa halip na dalhin sa korte. Samantala, kinausap ni Woojin si Gunwo at nagdala ng mahalagang impormasyon. Ang dating tauhan ng kanyang ama ay siya ring martial arts master na nagturo kay Baek noon. Ayon dito, likas na may talento si Baek ngunit lubhang malupit at mayabang. Dahil dito, naisip ni Woojin na kontakin ang naturang master upang pag-aralan ang estilo ng pakikipaglaban ni Baek at makahanap ng paraan upang mapigilan ito. Nang mapanood nila ang video ng laban, maging si Woojin ay humanga at nabigla sa bilis at husay ni Baek. Inamin ni Gunwo na sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi niya naalala kung paano siya nakalaban noon. Determinado ang magkapatid na hanapin ang kanilang dating guro. Bago sila umalis, nagsalo muna sila sa isang lutong bahay na pagkain. Nang makita ng kanilang ina ang dalawa na punong-puno ng sugat, labis siyang nasaktan. Nang gabing iyon, nagtipon ang 2 koponan ng pulisya upang planuhin ang paghuli kay Baek. Nag-aalala si Taehyun na baka hindi sapat ang isang investigation team laban sa isang tulad ni Baek. Bukod pa rito, may posibilidad na may mga espiya sa loob ng pulisya na maaaring magbigay ng babala. Iminungkahi niya na humingi ng tulong sa koponan ni Sergeant John Han-go mula sa ibang lugar dahil naniniwala siyang hindi pa naabot ng impluensya ni Baek ang rehiyong iyon. Matapos ang interogasyon, bumalik si Taegong sa yacht upang ipagpatuloy ang kanyang undercover na misyon. Kasabay nito, nakatanggap si Baek ng ulat mula sa kanyang tauhan na handa na ang schedule ng laban ni Diego. Binalaan niya si Taegong na maghanda dahil magiging mahaba ang kanilang pagtakas. Kinabukasan ng umaga, dumating ang criminal investigation team ni Sergeant John Han-go, gaya ng hiling ni Taehyun. Maingat na pinlano ng 2 koponan ang kanilang operasyon. Mahigpit na pinaalalahanan ni Captain Min ang lahat na maging mapagbantay, lalo na kung may kahina-hinalang miyembro mula sa ibang team, upang maiwasan ang espiya ni Baek. Agad na pumwesto ang 3 grupo ng pulisya, naghihintay sa kanilang target. Nang dumating ang sasakyan ng suspect, sinalakay ng pulisya ang mini-clinic kung saan may naunang appointment ang tauhan ni Baek. Nang mapagtanto ni Baek na nahulog siya sa bitag, agad siyang kumuha ng surgical knife
at ginawang sandata habang nang-ho-hostage. Kahit napapalibutan ng mga baril, walang takot siyang sumugod at paulit-ulit na sinaksak ang pinakamalapit na pulis sa braso. Pinabagsak niya ito at sinipa ang mga pulis na humaharang sa pinto bago muling umatake. Kinuha pa niya ang surgical scissors at walang tigil na inatake ang mga pulis na humahabol sa kanya. Sa bilis at lakas niya, mag-isa niyang napabagsak ang maraming pulis. Natigil lamang ang kaguluhan nang sabay-sabay siyang tinamaan ng 3 taser at tuluyang napahinto. Habang nakaupo sa sasakyan ng pulis, napagtanto ni Baek na ipinagkanulo siya ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Nakaramdam ng panganib ang natitirang kasamahan at agad silang kumilos upang iligtas siya. Ngunit biglang pinahinto ng inupahang asasin ang sasakyan at humingi ng dagdag bayad bago kumilos. Sa kabila ng galit, napilitan ang lalaking may berdeng buhok na magbigay ng 5 bitcoins. Pagkatanggap ng bayad, agad niyang tinawag ang iba pang kasamahan kapalit ng 200 million won na gantimpala. Dahil sa laki ng pera, lalo silang naging gahaman. Isang truck ang pinatakbo laban sa daloy ng trapiko upang banggain ang sasakyan ng pulis. Mula sa loob, nakita ito ni Baek at napangiti. Kahit nakaiwas ang sasakyan ng pulis, biglang sumulpot ang mga asasin mula sa imburnal at binasag ang bintana upang iligtas si Baek. Agad nagpaputok ang pulisya upang kontrolin ang sitwasyon, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakataka si Baek. Hinawakan niya ang leeg ng isang pulis bilang hostage, kaya napilitan si Captain Min na gumamit ng stun baton upang mapigilan siya. Ngunit bago pa sila makabawi, dumating ang 2 asasin na sakay ng motorsiklo at armado ng kutsilyo. Sa gitna ng kaguluhan, humiling si Taegong na alisin ang kanyang posas upang makatulong. Dahil 2 laban sa isa, sumugod din si Hwang Mo upang tumulong. Kahit mahusay umiwas si Taegong, nahirapan siyang pabagsakin ang kalaban. Si Hwang Mo naman ay paulit-ulit na natutumba. Sa kabila ng panganib, nagawa pa ring mapabagsak ni Taegong ang kanyang kalaban. Samantala, naghintay si Hwang Mo ng tamang pagkakataon at tuluyang nabali ang braso ng asasin, dahilan upang mahulog ang kutsilyo nito. Habang abala ang lahat sa mga asasin, nakawala si Baek mula kay Captain Min at muling tumayo. Sinipa niya si Captain Min sa mukha at pinawalang malay. Pinilit niya ang isang lalaki na alisin ang kanyang posas at pagkatapos ay pinarusahan ang traidor niyang tauhan. Sumugod si Hwang Mo upang pigilan siya, ngunit brutal siyang binugbog at nawalan ng malay. Pagkatapos nito, hinarap ni Baek si Taegong. Nagpalitan sila ng matitinding suntok, dala ng kanilang matagal na pagsasama. Sa simula, naiintindihan ni Taegong ang galaw ni Baek at nakakaganti siya. Ngunit sa isang iglap, nabawi ni Baek ang kontrol. Sunod-sunod na suntok ang ibinuhos niya hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Taegong. Hindi pa nasiyahan, patuloy pa niya itong tinapakan habang naghihingalo. Samantala, nalaman ang grupo ni Baek ang lokasyon ng safe house ni Gunwo sa pamamagitan ng panunuhol sa pulisya. Pinasok nila ang gusali at ginamitan ng jamming device upang maputol ang komunikasyon sa labas bago inatake ang mga gwardiya. Isa-isang bumagsak ang mga bodyguard. Hindi na nakatiis si Woojin at sumugod upang labanan ang mga ito, bagay na ikinatuwa ni Inbom. Upang pahinain si Woojin, unang ipinadala ang isang malaking asasin. Dahil sa tibay ni Woojin, matagal bago niya ito napabagsak. Sumunod na humarap si Inbom at nagpalitan sila ng malalakas na suntok. Sa isang pagkakamali, nabuhat si Woojin at ibinato sa pader. Sinamantala ito ni Inbom at paulit-ulit siyang sinuntok sa mukha habang sinasakal hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Mukhang mamamatay na si Woojin, ngunit lumabas ang ina ni Gunwo. Luhaan itong nakiusap na patawarin si Woojin at siya na lamang ang sumama sa kanila. Dahil nakuha na ang gusto, pinakawalan ni Inbom si Woojin at isinama ang ina, habang walang magawa si Woojin kundi sumigaw sa sakit at galit. Sa morgue, malungkot na tinitingnan ni Lee Junjong ang mga bangkay ng kanyang mga kasamang pulis, kabilang na si Taegong. Critical din ang kondisyon ni Captain Min at kasalukuyang inooperahan. Nang marinig ni Minbom ang balita, agad siyang sumugod sa ospital, nag-aalab ang galit. Wala siyang ibang nais kundi lipulin ang mga may sala. Samantala, duguan at umiiyak na tumakbo si Woojin kay Gunwo at ibinalita na kinidnap ni Inbom ang kanilang ina. Sa harap ng pagkawasak ng kanyang kapatid, wala nang nagawa si Gunwo kundi yakapin siya ng mahigpit. Kinabukasan, nagtungo si Lee Junjong sa hepe ng Investigation Bureau. Nakiusap siya na ilipat sa ligtas na lugar ang pamilya ni Taegong. Ngunit malamig siyang tinanggihan ng kanyang nakatataas, na nagsabing wanted criminal si Taegong kaya hindi na kailangang protektahan ang kanyang pamilya. Wala nang nagawa si Junjong kundi umalis. Agad niyang tinawagan si Gunwo upang ipaalam ang sitwasyon. Iginiit niya na si Gunwo lamang ang may kakayahang protektahan ang pamilya ni Taegong, at iminungkahi niyang patirahin ang mga ito sa kanilang lugar. Samantala, bumalik si Minbom sa kanyang kumpanya at natuklasan ang pinagtataguan ni Baek sa isang liblib na lugar. Gumawa si Attorney Choi Sejong ng plano, maglatag ng napakalaking pustahan upang palabasin si Baek. Maglalagay ang bawat panig ng 100 billion won at ang mananalo ang kukuha ng lahat. Naniniwala si Minbom na dahil sa kayabangan ni Baek,
tiyak nitong tatanggapin ang hamon mula kay Gunwo. Kinagabihan, binisita ni Gunwo ang kanyang nakatatandang kaibigan na si Huang Mo. Nagdamayan ang dalawa matapos ang mabibigat na nangyari sa kanila. Kinabukasan, lumipat sina Gunwo at Wujin sa isang bagong bahay. Dinala rin ni Junjong doon ang ina at anak ni Taigong. Pagkakita pa lamang kay Wujin, masayang niyakap siya ng batang si Mina. Nang hapon din iyon, nagsagawa ng meeting ang grupo ni Minbom. Ibinunyag niya na ginamit niya ang kanyang koneksyon upang harangan ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas ni Baek palabas ng bansa. Tinanong niya si Gunwo kung may kumpiyansa itong talunin si Baek. Dahil wala na siyang ibang mawawala, buong tapang na tinanggap ni Gunwo ang anumang hamon. Nang gabing iyon, habang puno ng tensyon ang lahat, may isang lalaking sakay ng motorsiklo ang dumating. Lumabas sina Gunwo at Wujin upang tingnan ito. Nang alisin ng lalaki ang kanyang helmet, agad silang napaluha. Ito ang kanilang matagal nang nawawalang kapatid. Pumasok ang tatlong magkakapatid sa loob upang mag-usap. Habang umiiyak, ikinuwento ni Wujin ang lahat ng nangyari. Nauunawaan ng kanilang panganay ang sakit na dinadala ng kanyang mga kapatid. Ibinunyag niya na habang nasa ibang bansa, ginawa niya ang lahat upang mabuhay, kabilang na ang pagiging isang profesional na mersenaryo. Ipinakita pa niya na isa siyang S-class hunting dog, bagay na ikinagulat ni Gunwo at Wujin. Pagkatapos nito, bumaba sila upang pag-usapan ang plano kasama si Junjong. Naramdaman ni Junjong ang mabigat na presensya ng panganay. Ipinahayag nito na siya mismo ang tatapos sa laban. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, hinubad niya ang kanyang jacket, at ipinakita ang iba't ibang armas na nakatago sa kanyang katawan. Gabi ring iyon, lihim niyang pinasok ang silid ng doktor ng grupo ng mga asasin. Sa isang iglap, naitali niya ang doktor sa upuan. Dahil alam niyang hindi ito basta magsasalita, agad niya itong isinailalim sa brutal na interogasyon gamit ang kutsilyo upang pilitin itong umamin. Samantala, dumating ang grupo ni Baek sa airport. Napansin ng isang tauhan ang kahina-hinalang senyales ng ambush. Ngunit nang iulat niya ito, sinakal siya ni Baek sa galit at nagbanta na papatayin ang kanyang pamilya kapag muli siyang nagkamali. Sa kabilang panig, patuloy ang pagpaplano ng grupo ni Minbom. Tinawagan nila si Liman Bae upang hamunin ito sa laban. Matapos ang ilang paligoy-ligoy, ibinigay ni Liman Bae ang telepono kay Baek. Pagkarinig sa hamon ni Minbom, nagalit si Baek at agad na nagbanta laban sa ina ni Gunwo. Inaasahang atras ang kabilang panig. Ngunit nagulat siya nang diretsahang tanggapin ni Minbom ang laban at agad na ibinaba ang tawag. Sinubukan ni Baek na saktan ang ina ni Gunwo, ngunit napigilan ito ni Liman Bae. Nakita niya ito bilang pagkakataon upang makatakas, kaya muling tumawag siya kay Minbom at nag-alok ng bagong kondisyon. Kung mananalo ang grupo ni Gunwo, palalayain ang mga bihag. Ngunit kung matatalo sila, kailangan nilang magbigay ng 100 billion won at isang eroplano para sa pagtakas ng grupo ni Baek. Dahil sa alanganing sitwasyon, napilitan si Minbom na pumayag. Nagkasundo ang dalawang panig sa isang laban na magaganap sa loob ng 10 araw, isang laban na buhay at kamatayan ang kapalit. Ipinaalam ni Liman Bae ang kasunduan kay Baek. Samantala, ibinuhos ni Gunwo at Wujin ang lahat ng kanilang lakas sa paghahanda. Kinabukasan, nagtungo sila sa isang lumang martial arts school. Nakilala sila ni Master Huang Dongho, ang guro na nagturo rin kay Baek noon. Nang malaman niyang kinidnap ng kanyang dating estudyante ang ina ni Gunwo, pumayag siyang turuan ang magkapatid kung paano kontrahin ang estilo nito. Sinimulan ang pagsasanay sa pagsusuri ng teknik ni Baek. Napakabilis ng kanyang kanang suntok at napakalakas ng kanyang kaliwa. Dahil naranasan na mismo ang lakas nito, mas nauunawaan ito ni Wujin. Ipinaliwanag pa ni Master Huang na matalas ang isip ni Baek sa laban at mahusay siyang bumasa ng galaw ng kalaban. Upang mas maintindihan ni Gunwo, nagpakita si Master Huang ng aktwal na demonstrasyon. Sa loob lamang ng 2 minuto, dahil sa kanyang likas na talento, agad na naunawaan ni Gunwo kung paano kontrahin ang pinakamapanganib na galaw ni Baek. Samantala, sa panig ng mga asasin, nakatanggap sila ng utos na magpadala ng 20 tao upang bantayan ang isang gusali. Agad namang nakapasok ang panganay na kapatid ni Gunwo sa grupo bilang undercover. Kinagabihan, nagsagawa ng huling strategic meeting ang grupo ni Gunwo. Si Taehyun ang mamamahala sa pag-hack ng security system. Ang panganay na kapatid ang lulusot sa kabuluhan upang iligtas ang mga bihag. Sina Minbom at Junjong naman ang magbabantay sa labas. Matapos plansahin ang plano, buong grupo ay nagsanay ng husto. Dahil sa kanilang nakaraang pagkatalo, nagbago ng taktika si Gunwo. Upang mapalakas ang kanyang depensa laban sa walang awang kalaban, nagsuot si Gunwo ng karagdagang protective gear. Nang dumating ang takdang sandali, nasa kani-kanilang pwesto na ang lahat. Sinimulan ni Taehyun ang pagpasok sa system, habang ang kapatid ni Gunwo, armado, ay unti-unting lumapit sa target. Sa loob ng gusali, naglatag si Liman Bae ng mahigpit na patakaran. Kailangang nasa tamang pwesto ang bawat isa, at ang sinumang magkamali ay agad na papatayin ng walang awa. Handa na ang grupo ng mga asasin.
Sa sandaling iyon, dumating sina Minbom at ang magkapatid na Gunwo sa meeting point. Hiningi ng kabilang panig na suriin ang e-wallet ni Minbom. Hindi nila inaasahan na ito pala ang susi na magpapahintulot kay Taehyun na mapasok ang buong server system. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa gitna ng arena. Nang ibigay ni Lee Man-bae ang hudyat ng laban sa group chat, agad kumilos ang magkapatid na Gunwo. Sinamantala ng panganay ang sandali nang humingi siya ng apoy para sa sigarilyo at mabilis niyang pinatay ang bantay sa kanyang tabi. Matapos iyon, umakyat siya sa itaas upang ipagpatuloy ang misyon. Opisyal nang nagsimula ang laban hanggang kamatayan at si Chairman Baek ang unang pumasok sa ring. Ngunit sa halip na si Gunwo, si Woojin ang humarap sa kanya. Layunin niyang pahinain muna ang lakas ni Baek, kaya sinadya niyang asarin ito upang magalit. Naggitngit sa galit si Baek at agad sumugod, sumisigaw at hinahanap si Gunwo. Bago tuluyang mapabagsak, nagawa ni Woojin na tamaan ang mata ni Baek ng isang malakas na suntok na nagdulot ng matinding pinsala. Dahil sa dugo na tumabon sa kanyang paningin, napilitan si Baek na umatras upang pigilan ang pagdurugo. Agad tumakbo si Gunwo upang tulungan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang damit at diretsahang hinamon si Baek sa laban. Habang abala si Baek sa kanyang sugat, biglang sumabak sa ring si Inbom ng may kumpiyansa. Sa laki ng pangangatawan ni Inbom, naging maingat si Gunwo. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok habang sinusubok ang isa't isa. Unti-unting tumaas ang tensyon hanggang sa pareho nilang iwan ang depensa at tuluyang sumabak sa direktang bakbakan. Ginamit ni Inbom ang kanyang lakas upang durugin si Gunwo. Ngunit sa gitna ng laban na buhay at kamatayan ng kapalit, pinakawalan ni Gunwo ang kanyang nakatagong lakas. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang napakabilis na suntok na nagpatumba kay Inbom. Upang masigurong hindi na makaganti, malamig na binasag ni Gunwo ang braso ng kanyang kalaban. Samantala, natagpuan ng kanyang panganay na kapatid ang silid kung saan pinanatili ang mga bihag. Mabilis niyang pinabagsak ang dalawang bantay. Ngunit nang alisin niya ang takip sa ulo ng bihag, nagulat siya, hindi ito ang ina ni Gunwo, kundi isang asasin na itinanim ni Lee Man-bae. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, agad niyang napatay ang kalaban. Pagkatapos, ipinaalam niya kay Junjong na nasa labas at halos hindi na makatayo dahil sa matinding sugat, ang tunay na kinaroroonan ng ina ni Gunwo. Ipinagkatiwala niya ang natitirang gawain sa kanyang mga kasamahan. Samantala, sa loob ng ring, nagsimula ang huling laban ni Gunwo at Baek. Kahit sugatan, nangingibabaw pa rin si Baek dahil sa kanyang mahabang abot at mas mahusay na teknik. Tiyagang tinarget ni Gunwo ang dating sugat ni Baek sa mukha. Muling bumalot ang dugo sa paningin ni Baek. Nagpatuloy ang matinding sagupaan at walang sinuman ang gustong umatras. Mukhang hawak na ni Gunwo ang panalo, ngunit mas matindi ang tibay ni Baek kaysa inaasahan. Bigla itong bumawi, pinabagsak si Gunwo at binasag ang kanyang braso. Sa kabila ng sakit, nagawa ni Gunwo na makawala. Kahit isang kamay na lamang ang nagagamit, patuloy siyang lumaban ng buong tapang. Nang makakita ng pagkakataon, pinakawalan niya ang isang buong lakas na suntok sa sugat ni Baek. Nagpatuloy ang laban habang pareho na lamang silang isang kamay ang ginagamit. Sa huling suntok, nakamit ni Gunwo ang isang kahanga-hangang tagumpay. Matapos matanggap ang ulat, agad dumating ang pulisya upang kontrolin ang lugar. Samantala, matagumpay ring nailigtas ni Junjong ang ina ni Gunwo. Nang makita nila ang kanilang ina, ang tatlong magkakapatid, sugatan at pagod, ay sabay-sabay itong niyakap at umiyak ng walang pigil. Ngunit ng gabing iyon, naganap ang isang malaking insidente habang inililipat ng pulisya ang kriminal. Biglang lumitaw si Atty. Choi Sejong, pinatay ang ilaw sa tunel at lumikha ng kaguluhan. Sa gitna ng dilim, nakuha niya si Chairman Baek. Hindi nagtagal, nakatanggap si Minbom ng larawan ni Baek na tila binaril sa ulo. Ngunit kalaunan ay lumabas na bahagi lamang ito ng mas malalim na plano ni Minbom. Matapos ang sunod-sunod na magulong pangyayari, hindi pa rin makatulog ng maayos sina Gunwo, Woojin, at ang kanilang ina. Isang gabi, nagpasya ang magkapatid na magluto ng noodles para sa kanilang late night na pagkain. Dahil sa pangambang may mga dating kalaban na maaaring maghiganti, iminungkahi ni Gunwo na lumipat na ng tirahan ang kanyang kapatid. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Si Atty. Choi Sejong ang pinakamapanganib at tuso sa kanilang lahat. Hindi niya pinatay si Baek tulad ng ipinakita sa larawan. Sa halip, buhay niya itong binihag at pinilit na makipagtulungan. Isang napakalaking shipment ng droga na nagkakahalaga ng 300 billion won ang paparating, at kailangan ni Choi Sejong ng taong tulad ni Baek upang pamunuan ito. Nagtapos ang Bloodhound Season 2 sa isang madilim na wakas na nagpapahiwatig ng Season 3 nito. Abangan ang kasunod na season dito lang sa Nilagang Money. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.